Nasaan nga ba ang puso mo? Nasa kanan o kaliwa? Puso ko po ay nasa left. Ang puso ko ay nasa kaliwa. Yung puso ko is nandito. Pero itong nakilala namin, ang kanya raw puso baliktad. Imbis kasi na nasa kaliwa, ito ay nasa kanan. Dextrocardia ang tawag sa kondisyong ito. Bawal mapagod, bawal umiyak, bawal kiligin. E paano nga raw ba magmamahal kung ang puso mo bawal namang masaktan? Apex ng puso, point siya papunta sa left. Tinatawag kasi na dextro is yung doon sa opposite part which is yung right. Natitwist siya. So oxygenation ang kailangan natin putukan dito. Once kasi na napunta siya doon sa right, ibig sabihin may mga naiipit na mga parts ng heart natin na hindi talaga maganda yung circulation. Sa 12,000 tao, tinatayang isa lang ang may ganitong kondisyon. Siyempre nagpanik, mabubuhay kaya ang anak ko, kung ano bang magiging itsura. Kaya nang ipinanganak si Valerie, ang kanyang mga magulang, doble ang ginawang pag-aalaga sa kanya. Fragile na fragile po sila. Ayoko pong mapagod. Simula po kasi pagkabata, hindi po ako pinagtrabaho. Maski sa school po, hindi po ako pwedeng maglinis. Madali po kasi talaga akong mapagod. Alam lang po ng mga teachers ko rin noon, dahil po sa asthma ko, hindi rin po talaga nila alam yung tungkol sa condition ko. Sinong mag-aakala ang batang kinatakutan niyang mawala noon? Eto, at 27 years old na ngayon. Pero bukod sa bawal mapagod si Valerie, bawal din daw sa mataas na emosyon. Nahihirapan pong huminga kapag po ako ay galit, pag sobrang saya, lalo na kapag umiiyak, sobrang bigat po na halos hindi ko po alam yung gagawin ko. Pero habang tumatanda, hindi naman nakaiwas si Valerie na makaramdam ng emosyon, lalo nang makilala niya si Jerome. Same po kami ng school na pinasukan. College po kami, gusto niya na akong ligawan pero hindi ko po kasi siya pinapansin noon. Hindi sumuko at patuloy na nagpapapansin kay Valerie. Hanggang ang dalawa, unti-unti nang nagkamabutihan. Pero paano na ang pusong iniingatan kung mahuhulog ito sa iba? Nung una po, takot din po ako. Ano nga po kung lolokohin ako? Siyempre iba po yung condition ko. Ingat na ingat po kami. Ayaw po namin siyang umiiyak, ayaw po namin masaktan. Pero si Jerome, pinatunayan ang kanyang intensyon. Nilapit po niya yung loob niya sa akin. Sinabi ko nang may ganong kondisyon yung anak ko. Tapos sabi niya, lahat po tayo may negative side. Kung ano po yung meron sa kanya, matatanggap ko po. LDR kami, talagang pinaparamdam niya po sa akin yung love na need ko, ganon. Dahil sa kagustuhang mamuhay ng normal at maging masaya ang anak, ibinigay rin niya ang blessing kina Valerie at Jerome. Kahit nasa Nueva Ecija si Valerie at nakadestino naman si Jerome sa Cavite dahil nagtatrabaho bilang pulis, ang dalawa, 4 years na raw na staying strong. Namimiss na kita. Namimiss na rin kita. Ingat ka dyan lagi. Kung magpa-stress sa trabaho mo, I love you. Bye-bye, love you. Ang good news, may pag-asa pa rin daw na mamuhay ng normal ang mga taong may dextrocardia basta't maagapan at maingatan. Eto na nga at living proof si Valerie, living her best life. Sa katunayan, isa na raw siyang teacher ngayon. Time na siguro para maging independent na sila basta nakasuporta lang ako. Katulad ni Valerie, baliktad din ang posisyon ng puso ng bunsong anak ni Jeneline na si Baby Princess. Ang kinaiba lang, nagkaroon na siya ng komplikasyon sa puso. Nang dinala si Princess sa ospital, nalaman nilang nagsasara raw ang ugat sa puso niya, kaya kinailangan siyang operahan. 2022 nung unang inoperahan si Baby Princess. Ngayon, kinakailangang muling operahan si Princess para ayusin naman ang posisyon ng kanyang puso. Bilang magulang, napakalaking takot ang nararamdaman ni Jeneline sa magiging operasyon ng anak. Kaya nang malaman ni Nanay Pierlyn at Valerie sa social media ang sitwasyon ni Baby Princess, kaagad nila siyang kinamusta. Kumusta po kayo? Same case po kami ni Baby. Pero may differences lang po. Hoping po and praying sana po maging successful din po yung operation. Hello, kumusta? Alagaan mong mabuti ang baby ha. Huwag panghihinaan ng loob. Kahit mahirap. Kaya mo yan. Magiging matatag ka. Kahit yung sobrang
niya. Okay lang siya. Ano man ang kalagayan ng ating puso, mahirap man ang sitwasyon, basta puno ito ng pagmamahal. Siguradong malalagpasan lahat ng pagsubok na pinagdaraanan.